One rainy afternoon, I was surprised when John entered my office. John told me how all these years he secretly loved me, but was too frightened to express his feelings for fear that it might ruin our friendships. Chapter 11. We need to talk. Seryosong sabi nito sa kanya. Inabutan siya ni John habang nag-aayos na siya ng kanyang gamit pa uwi. Wala nang masyadong tao sa opisina. Pwede ba bukas na tayo mag-usap? Gusto ko nang umuwi. Sagot ni Rona kay John. Hindi niya kayang makipagtalo rito ngayon. Pakiramdam niya ay pagod na siya. Physically, mentally, and emotionally. Please, Rona. Please, John. Nag-usap na tayo kanina. Naibigay ko na sa'yo lahat ng materials para sa presentation next week. Ano pa ba ang kailangan mo? No, don't answer that. Whatever it is, bukas na. Pwede? No, we need to talk now. Tatanggi sana si Rona nang mapansin niya ang pagsamo sa mukha ni John. Wala siyang nagawa kung hindi umupo uli sa kanyang silya. Umupo na rin si John sa isa sa mga bakanteng upuan. Matagal bago ito nakapagsalita. Kinakabahan na si Rona. May palagay na siya kung ano ang kanilang pag-uusapan. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Matagal na akong may gusto sa'yo, Rona. Hindi siya makapag-react sa sinabi niyo ni John. Maaring simula noon sa restaurant, nang ipinahiwatig nito ang damdamin, ay alam na niya ang gusto nitong sabihin. Pero iba pala kapag galing na mismo sa bibig ni John. Kaya lang, habang lumalapit ako sa'yo, lalo mong inaakalang kaibigan ng ang pakay ko. Tama na, John. Hindi, Rona. Kailangang masabi ko sa'yo ang damdamin ko. Matagal ko nang tinitimpito. Naunahan na nga ako sa kagaguhan ko. Hindi niya napigilan sa pagsasalita si John. Naalala mong nauna kang na-promote kaysa sa akin? Nahiya ako. Nagsumikap ako para sa'yo. Gusto kong makasama kang muli. Sa mga projects natin, feeling ko kaya kong gawin ang lahat kapag kasama kita. Ang laki ng pagtingin ko sa'yo. Parang hindi ako karapat-dapat. Akala ko kapag naging magkasama tayo sa mga proyekto, magiging magkaibigan tayo at mabibigyan mo na ako ng pansin. At baka sakaling matutunan mo rin akong mahalin. Pero habang tumatagal, naging malapit na tayong magkaibigan. Natakot na akong gambalain ang relasyon natin. Naisip kong baka magalit ka kung ipagtapat kong may gusto ko sa'yo. Naisip kong kaysa mawala ka sa akin, tatanggapin ko na lang ang pagiging magkaibigan natin. Tama na, John. Parang wala itong narinig. Tuloy pa rin ito sa pagsasalita. Pulang-pula na ang mga mata at mukha. May ugat sa may tono nito na pumipintig. Gago talaga ako. Pinabayaan kitang agawin ng iba sa akin. Gago talaga ako. Hindi na makontrol ni Rona ang maiinit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na niya kayang makita ng ganito si John. Mahal na rin niya ito. Nadarama niya ang paghihirap ng kalooban ng lalaki. Naisip niya kung paano niya ito pinahirapan nung sabihin niyang may boyfriend na siya. Lalong-lalo na nung sabihin niya rito na magpapakasal na siya. Naalala niyang namutla si John noon at idinahilan na lang nito na hindi maganda ang pakiramdam. Mahal din kita, John. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat ng to? I broke down and wept silently. My tears free-falling on the computer keyboard. He attempted to come close to comfort me. But I thought being physically close to him at that moment of weakness would be disastrous. So I gestured him to leave despite strong protestations from my heart. Hindi nakauwi kaagad si Rona. Nagpalipas muna siya ng mga ilang oras.
Kinailangan niyang pababain ang pamamaga ng kanyang mga mata sa kaiiyak. Sa lahat ng ayaw niyang mangyari ay makahalata si Alan sa mga problema niya kay John. Hindi rin niya matawagan si Ruth na matalik niyang kaibigan. Pinsan ito ni Alan. Hindi rin siya pwedeng umuwi sa kanila at magtataka ang kanyang mga magulang. Naiyak na naman si Rona. Saan ako pupunta? Nagpaikot-ikot na lang si Rona sa sasakyan. Pinili niya ang pinakamatrapik na daan pauwi. Unti-unti ay nawawala na ang atensyon niya sa sarili. Napupunta na yon sa inis sa traffic na dinadaanan. Gabing-gabi na nang nakarating siya sa bahay nila. Pagpasok niya, wala ni isang taong sumalubong sa kanya. Parang wala rin siyang ingay na naririnig sa buong kabahayan. Alan, I'm home. Sigaw niya sa asawa. Nasaan na kaya ang mga tao? Lumabas ang tagapag-alaga ni Angela na halatang nagising sa kanya. Ate, umalis si Sir Alan kanina papuntang probinsya. Hinintay nga kayo pero mahuhuli na raw siya sa eroplano. Heto po, may iniwang sulat. Iniabot ng yaya ang sulat sa kanya. Kinuha ni Rona iyon at nagpasalamat sa yaya. Gusto niyo ho bang ipaghanda ko kayo ng hapunan? Hindi, ako na lang ang bahala. Magpahinga ka na. Salamat. Nanginginig ang kamay ni Rona na binuksan ang sulat. Rona, I'm sorry I have to live like this. Gusto sana kitang hintayin pero mahuhuli ako sa flight schedule ng eroplano. I want to be in Cebu first thing tomorrow. Tumawag sina Papa kanina. May minor problem lang naman sa lupa namin. I'm sorry pero ako na lang ang umaayos nito. I'll be back bukas din ng gabi. I'll see you soon then. I miss you already. I love you. Love, Alan. Itinabi na niya ang sulat. Nakahinga siya ng konti. At least ngayong gabi, hindi niya kailangang harapin ang mga tanong ni Alan. Pagod na pagod si Rona. Ayaw na muna niyang mag-isip. Pinuntahan niya ang anak na natutulog bago tumiretso sa kwarto nila. Nagdahan-dahan siya. Pinagmasdan ni Rona ang anak habang himbing na himbing sa pagtulog. Nakadapa itong matulog at nakasubo sa bibig ang isang hinlalaki. Naisip ni Rona, napakasarap ng bata. Walang problema. I love you, my little angel. Good night. Bahagyang kumilos ang anak at para pang ngumiti ito. Nag-init na naman ang kanyang mga mata. Malalim na ang gabi. Dilat na dilat at aktibong-aktibo pa rin ang kanyang pag-iisip. Kumuha siya ng libro. Baka sakaling pag napagod ang kanyang mata, makakatulog na siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang binabasa. Laging pumapasok sa isipan niya si John. Balisang-balisa si Rona. Ilang ikot na sa kama ang kanyang nagawa. Nasabi pa niya sa sarili na mabuti na lang at wala ngayon si Alan. Kung hindi, isa pa niyang iisipin ang idadahilan niya rito. Mabuti na lang at wala si Alan. Bakit ko ba nasabi yon? Asawa ko si Alan. Kasal ako kay Alan. May isa kaming napakagandang anak. Mabigat ang dibdib na bumangon si Rona at pumunta sa kitchen. Naalala niya ang mga hard drinks na nakatago doon. Nakakita siya ng nabuksan na scotch. Hindi umiinom si Rona. Pero sa pagkakataong yon, sinabi niya sa sarili na kailangan niya ang alak para makalimot. Kumuha siya ng baso at halos punuin yon. Bumalik na siya ng kanilang silid. Isang lagok, dalawang lagok, ngunit imbis na makalimot, parang mas lumaki pa ang kanyang problema. Gustong sumabog ng kanyang dibdib sa bigat ng problemang dinadala. Wala siyang mapagsabihan na mahal na rin niya si John.
Pinag-iisipan lang niya to. Nakukonsensya na siya. Kinakain siya ng kanyang budhi. Hawak ang unan, itinakip niya iyon sa kanyang mukha at humagulgol siya hanggat makakaya. Sumigaw kahit gaano kalakas niya gusto. Hindi niya napansin na naubos din niya ang isang basong scotch. Buong araw niyang inaabangan si Jan. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan kapag nakita to. Basta ang alam niya, gusto niya itong makita. Kahit hindi makausap, makita man lang. Kapag nakakakita siya ng pagkakataon, lumalabas siya ng kanyang kwarto para mataan si Jan. Ano kaya ang nangyari kay Jan kahapon? Kumusta na kaya siya? Sana'y nakauwi siya ng maayos. Napasigaw ang office mate niya dahil muntik nang matapunan ito ng mainit na tubig sa cup na dala-dala nito. Nasagi ito ni Rona. Nako, I'm sorry. Paumanin niya agad sa kaopisina. Rona, muntik na ako. Be careful, wala pa akong balak magpalapnos ng balat. Sorry na nga. Gustong-gusto na niyang tanungin sa kausap kung nasaan si Jan. Pinigilan lang niya ang sarili. Hapon na ay wala pa rin ito. Nasa loob na siya ng kanyang kwarto. Pinipilit ang sariling alisin ang isipan kay Jan. Ilang beses na niyang binabasa ang kanyang report, pero mukhang wala pa rin siyang maintindihan doon. Nagtangka na rin siyang tawagan ito, pero nangingibabaw pa rin ang kanyang pride. Buong araw ay naghintay siya, pero walang Jan na sumipot sa opisina. Isang araw, 2 araw, sa 3 araw, maagang pumasok si Rona sa opisina. Worried na talaga siya. Inaasahan niyang darating na si Jan ngayong araw na to. Bukod sa nag-aalala siya kung ano na ang nangyari dito, bukas na rin ang actual presentation ng project nila with their boss. Akala ko ba gusto niya ng mock presentation? Iyon ang idinadahilan sa sarili kung bakit niya gustong makita si Jan. Kailang dumating na siya ngayon. Nakaupo lang si Rona sa harap ng kanyang computer pero wala naman siyang ginagawa. Tinititigan lang niya ang kanyang screensaver. Nakita niya ang picture nilang mag-anak. Kinuha niya ito. Sandaling tiningnan at pagkatapos ay itinaob ang litrato. Hindi na siya makatiis. Tinawagan na niya ang direct line ni Jan. Nagre-ring ang phone pero walang sumasagot. Naiisip na niyang tawagan ito. Pero tuwing tatangkain niya ay pinanghihinaan siya ng loob. Natutuliro na si Rona sa kakaiisip kung saan naroon si Jan.